dakilang Ama, makapangyarihang Diyos, hindi nagbabago, nagmamahal sa aming lahat. Pinupuri ka namin at pinubuhat. Pinasasalamatan, dinadakilang sinasamba ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Salamat po Diyos sa kami nagkakatipon sa iyong banal na presensya. Salamat po sa kami tumugod sa iyong panawagan. Salamat po sa mga taong nagdito. Salamat po sa mga nagdito sa iyo. Salamat sa nagmamahal sa iyo. Diyos, dalangin po namin na sa hapon ito, kumilos ka po na may kalakas. Ang mga may sakit po ay yung pag-aliging sa pangalan ni Jesus. At ang lahat na nandito, maranasan po ang banal na presensya. Umaasa po kami na may gagawin ka sa hapon ito. At ikaw ang siyang pangungusap sa amin. Tulungan po kami. Wala po kami magagawa. Dahil kami ay mga makasalanan. Pakalinisip ang aming isip, puso at kalooban. At ikaw ang maghari sa buhay. Sa aming kalagitnaan ay maranasan ka namin. At ang mabuting balita po na aming pagsasalunan. Nawa po ito rin tunimo sa bawat puso ng tao. At sundan mo po ng iyong hibala, ng iyong tanda kapabalatan. At palagi po at gamitin ang likod mo mightily, bold and powerful. Kasama po ang mga awit, ang mga kabataan dito. Tumaasa po kami sa iyong gabay, sa iyong kalinga, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sapagkat ang Diyos ay magdinig. Lukas, Kabanata 4, Talata 1, mula sa ulan, tumalik sa Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang at sa loob ng 40 araw ay pinukso siya ng diabo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahon iyon. Kaya siya'y nagutom. Sinabi sa kanya ng diabo, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo maging tinapay ang bato ito. Ngunit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula
Dinala siya ng diablo sa isang mataas na lugar at sa isang sakit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig. At sinabi ng diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga ito. Ipinagkaloob ang lahat ng ito sa akin at maaari kong ibigay kung kanino ko gusto. Kaya ito ang isasabahin ko, magiging iyo ang lahat ng ito. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Dinala siya ng diablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpakihulog ka dahil nasusulat, sa kanyang mga anghel, ika'y ipagbibili. Sila'y inutusan upang ikaw ay ingatan. At aalalayan ka ng kanyang mga kamay nang sa mga bato, paamoy, hindi masaktan. Subalit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, huwag mong sumugin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos magsuhin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis siya at umalis na ang diablo at naghintay ng bagong pagkakataon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kalikasan. 1, 4, 5. Pamilya muna. Pamilya muna. Hallelujah.
inyong lahat, mga kapatid? Magayatang tao? Magandang hapon po sa inyong lahat. Lahat po ng sumagot, answered prayer. Okay. So, magandang hapon. Ang compute ng mga choir. Ang compute na hindi ko acute. Compute. Sino sa inyo ang mga-acute? Yan, sa mga choir, mga-acute. Sino sa inyo ang magaganda? Mga choir. Sino sa inyo mag-wapo? Wapo sa inyo mag-wapo. Nakikita mo, mag-kidnap. At sabi natin sa kapatid, small butler. Yan, mga cute na mga choir. Mga gwapo, magaganda. Yan, pag na-train yan, the best. Our topic, mga kapatid, makinig kayo, kasi madalas ang tao natatakay ng tukso. Kaya tayo awit ng artistang utukso, layuan mo ako, pero hindi yun ang dapat. Kasi hindi lalayo ang tukso sa tao. Ahabunin ka lagi ng tukso. Amen? Hindi yung tukso ang lumalayo. Yung tao ang dapat lumayo sa tukso. Diba? Yung po ang napakahalaga. Kaya nakikita po natin dito, nag-start na po, today is the second day, o third day, na Quaresma, o Lent. Lenten season. Lent. Ano ba ibig sabihin ng Lent? Ha? Lent. Sasabihin ka, ano ba yung Lent ng iyong palda? Ano ba ang Lent ng iyong palda? Haba. So nakikita natin kapag Lent, kapag Quaresma, kailangan habaan natin ang ating pasensya. Habaan natin ang ating pagtitiis. Habaan natin ang ating awa. Habaan natin ang ating dapat na magandang values sa buhay. Wala kang kausa. Amen. Kasi diba, hindi nahabaan yung pasensya. Kaya may mga tao na mahingi ng ulo, pinag-umpisa ng away. Ang Quaresma po, galing sa salita, 40. At it signifies, ito po ay nakatahulugan sa buhay natin yung tinatawag na cleansing o yung tayo maging malinis sa harapan ng Diyos. Cleansing. Maging malinis. At ang nagkikinig sa tao, kung gusto mo maging malinis ka, naliligo. Ano ang panligo? Tubig sa espiritual, ang tubig ng buhay ay ang salita ng Diyos. Amen. The living water, the Word of God, it cleanses. It cleans in our life. In our life, mga kapatid. So yung po napakahalaga. Quaresma, galing sa salita 40, na nagsisignify sa buhay natin na tayo dapat maging malinis. Ano ginagawa po natin kapag Quaresma? Nagkakaroon po tayo ng prayer and fasting. Kaya dito po si Kristo nag-fasting, nanalangin. Pagkatapos na siya po ay i-baptize. After his baptism in the river of Jordan, binautismuhan si Jesus. And then after the baptism, bumaba ang Holy Spirit in a form of dove. Hindi po yung kalapati ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay Espiritu na nag-anyong kalapati. Kasi pag walang anyong, hindi makikita ang Espiritu. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Kaya may mga libro para magpapakita na yan, hindi yan ng Diyos. Mga bata, hindi yan ng Diyos. Yan ay larawan, paalaala
nag-illustrate na may Diyos na nagkatawang tao, pero hindi yan ang Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. Dapat lusunan. So, nagpakita ang Holy Spirit at para makita ng tao, nag-annew siyang kalapati. Ang mas mag-Espiritu para makita ng tao, nag-annew life giving. Nag-annew life giving. Pagkatlas ba rin namin sa pagsabakon, Ngunit ako malukok, lumalakad walang baka. White lady. Pag ikaw pa niya nakakita ng white lady, ang gagawin mo? Ayun po yun, ano? So, dahil ang Espiritu niya nakikita. So, pagkakataon mo bumaba ang Spirit, nagsalita ang Ama. At ang nagsalita ng Ama, ito ang anak ko pinalulundan. Pakinggan niyo siya. Amen. Ito ang anak ko kinalulundan, pakinggan niyo siya. Si Jesus. Kaya makinggan niyo po yung word na Trinity. Tatlong persona, wala sa Biblia yung word na Trinity, pero yung tinutukoy yun ay nandun sa Biblia. During baptism, si Jesus, ang Holy Spirit, at ang Ama, nandun ang presensya. At tatlong persona sa isang Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya pagkatapos sa Kristo ibautismuhan, puspos siya ng Espiritu Santo. Now, ang tanong, bakit siya ibinala ng Holy Spirit sa iya? What's the purpose? Why Jesus drove by the Holy Spirit into the desert or doon sa wilderness? Ano po ang layunin? Ano po ang purpose? Ano po ang dahilan? Baka umawin na lang si sister. At sabi, ikaw ang dahilan. Tayo ang dahilan. Diba? Ano ang purpose? Bakit dinala? Kasi sabi ng Bible, sabi ng Acts 1:8. Gawa kabanata 1 talata 8. And you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. At tatanggap kayo ng kapangyarihan. Pagpapasa inyo ng Espiritu Santo, kaya nangyari yun. Kaya nangyari yun, wapo kaya nangyari yun. You shall receive power. When we were baptized, nung tayo pinaghan, tulad ni Kristo. Nung binyagan si Kristo na puspos ng Espiritu, tinanggap ang kapangyarihan. At para malaman na tinanggap ni Kristo ang kapangyarihan, dinala siya ng Espiritu Santo sa ilang para patunayan taglay ni Jesus ang power from on high, kapangyarihan mula sa Ama. At dukoy pinukso siya ng Diyos. Sa atin, tinutokso tayo, pero minsan din natin may pakita ang kapangyarihan tinanggap natin dahil tayo nakakakalay sa tukso. Kaya minsan mayroon magkumpari sila magkalitasyon kasi hindi naiwasan ng tukso, hindi ginamit yung power na binigay sa kanya ng Diyos. Diba? Kaya mas magiging yung po, kaya nung nandun na si Kristo sa ilang, nasa ilang na po siya, naroon po yun, yung bundok na yun, the Mount of Temptation. Doon po yun sa oldest city in the world. Pinakamatandang siyudad sa buong mundo kasi tinan ni Kristo. Yung po Mount of Temptation. Sa
mundo po na lalala. Hindi ko, ano bundok yan? Yung nandun po yung bundok ng sycamore tree, yung puno ng sycamore tree, sycamore, andun din yun, yung inakiyakan sa kayo, na dumaan si Kristo sa bayang yun. At pagkatapos tiningala ni Kristo si Zaccheo at sinabi ni Jesus, Zaccheo, bumaba ka dyan sapagkat tutuloy sa bahay niya. The oldest city in the world. Bago ka makarating doon, sasakay ka sa mahabang cable car. At pagdating doon sa tuktok ng bundok, bumaba ka na sa cable car, maglalakad ka pa ng napakataas. At pagdating doon sa taluktok, nandun yung parang kuweba na kung saan si Kristo nag-stay doon, nandun yung bato na kung saan sinabi isang talas na kung ikaw ang tunay na Diyos, gawin mong tinapa ang bato. Sa Israel po yun, pero yung place na yun, yung bayan na yun, mga kapatid, pinakamatandang iba sa buong mundo, kahilan na at nakikita niyo po, nung nandun na po si Kristo at tinutokso siya para patunayan taglay ni Kristo ang power. Kaya po the purpose ng temptation sa atin, kailangan na ipakita mo na sa iyong buhay, taglay mo ang kapangyarihan ni Yahweh El Shaddai. Dahil sinabi ng Biblia, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Kailan bumaba sa atin ang tayo tinyataan? At sinabi po doon sa Mark chapter 16, verse 15, hanggang sumusunod na mga talata, na ang sino mang sumampalataya at nabautismuhan ay maliligtas. So, ang nabautismuhan nakatitiyak ng kaligtasan. Ngunit ang hindi niya sumampalataya ay parusahan. At ang mga sumasampalataya ay magkakaglaytan niya ng ganitong tanda. Ang mga sumasampalataya magkakaglay ng ganitong tanda. Sabi niyo tanda. Laksan niyo. Pag sinabing tanda, sign. Tanda, hindi matanda. Ano ang tanda sa isang tao hindi matanda? Pumuputi ang buhok. Pumupulubot ang balat. Nananakit na ang tuhod. So, ang sumasampalataya niya ay magtatagal na ganitong tanda. Palatandaan na nasa atin ang Holy Spirit, ang kapangyarihan, sa balon, sila ay makapagpapalayas ng mga Pinoy sa pangalan ng ating Pinoy. The name of Jesus is so powerful. Ang pangalan ni Kristo ay makapangyarihan. And the powerful prayer ay kapag binabanggit mo ang complete name ni Jesus Christ. Kaya pag ako nagugulat, hindi na yung masamang salita ang ako nababanggit. Pag ako nagugulat, ang aking nababanggit ay Jesus Christ. Yung Jesus Christ, eh bakit ito yung nababanggit ko yung dati? Alam mo kung ano nababanggit ko? Kung ano yung pinatago mo? O yung mga babae yung mga pinatago mo, yung pinabanggit ko. Kung siya, pinakikal-manify, pinatago ng mga kabayo. Ako may nakasabay na galing. Nagulat tayo, bumagsak yung lahat ay, ang pinagkituman ng kabayo. O diba? Nung wala pa tayo sa Panginoon. The sign that the power of God is in us, we can cast out demon spirit. Mapapalayan natin ang mga demonyong sakit, demonyong kahirapan, demonyong pagkaalipin ng lahat ng kita na naman, lahat ng panimunyuhan
ay mapapalaya natin sa pangalan ng Jesus. That's so powerful, the name of Jesus. When we were baptized, when we are filled with the Holy Spirit, kapag tayo puspos, at maraming mga tao, instead na puspos ng Espiritu, puspos ng sama ng loob, puspos ng galit, puspos ng tampo. May mga kasawang nagtatampo sa asawa. Bakit kaya pinagtatampuhan ni Mr. Silusis? Ha? Malaki yan ang binibigay. Yun ang madalas, sabi sa statistics po ang nagpapatunay. Ang statistic po ang nagpapatunay na madalas na pinag-aawayan ng mag-asawa ay pera. Pangalawa, biyanan. Opo, patay sa statistic. Pangatlo na pinag-aawayan ay yung selos. Selos. Pinagsisilusan. Iba-iba yung pinagsisilusan. So isipin mo, ang ini-expect, ang inaasahan ng Diyos sa atin, hindi tayo magpuspos ng Espiritu. That we must be filled with the Holy Spirit. Parang si Mama Mary, diba sabi sa Biblia, si Blessed Virgin Mary, nang siya yung uma ng Espiritu Santo, at sinabi niya, thy will be done. Doon na po yung sinabi ni Elizabeth na kanyang minsan, blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Amen. Kapag tayo gusto ng Espiritu Santo, we are one of those who are blessed. Tayo ay isa sa mga pinag-alam ng Diyos. Blessed are you! Why? Because you are filled. Puspos ka ng Espiritu Santo. At kapag puspos tayo ng Espiritu Santo, na-overcome mo yung lahat ng yan. Galit po, tinalaki, kampo, sama ng loob. Lahat ay na-overcome mo. Because the power of God, the power of God is in us. Nasa ating ang kapangyarihan ng Diyos. The problem is, ang problema, sometimes Christians, they never exercise the power. Hindi itinasagawa, hindi pina-apply ang kapangyarihan. Diba? Hindi natin ginagawa. Samantala sabi ng Biblia, Mark chapter 16, from verse 15, the following verse says, silang sumampalataya na bautismohan ay mariligtas, ang hindi sumampalataya ay parusahan, ang mga sumasampalataya magtatagal na nagtutad na nakapangyarihan sa pangalan ni Jesus, makapagpapalaya sila ng mga demonyo. Uminumaan niya sila ng lason. Mahawakan na niya ang ahas, hindi sila makamot. At sinabi doon, at ang mapatungan ng kanilang mga kamay, ang mga may sakit ay nakagaling. Ang mapatungan ng kanilang mga kamay, ang mga may sakit ay gagaling. Ngayon, nabasa na, nalaman na, ginagawa mo ba? Eh bakit hindi mo ginagawa? Because of lack of faith. Dahil nawalan ka ng pantaya. Dahil natatakot. O diba? Ako pag ginagawa naman, pinapagod ko lang sa mga ito na mawala. Dahil ang Diyos ang may sabi ko, hindi ako. Sino man na niya mapatunan ko ng mga kamay, mga kaisang gagawin. Hindi dapat maging habit mo yun. By faith, na pag may naramdaman ka, sumakit ang ganun, dali mo, Jesus, o ito, natatapay ng power of the Holy Ghost. I refuse to say that. Go! Sabi ko, kaya wala na yung sakit ng ganun. Bakit? Hindi dahil sa kamay mo, dahil sa pangalan ni Jesus. Dahil sa pangalan ni Jesus, pinagagaling na.
yung babae nagsabi sa akin. Nag-confess. At yung babae yun ay lahat siyang inaalihan ng demonyo. Dahil kinalagigil sa tanas, lalo na pag madaling araw, pagdating ng ating gabi, kinakausap siya ng demonyo. At ang marinig din, kinakausap siya, napaharap siya sa salamin, at nakita niya doon, pwede nakita yung mukha, katawan lang ang sumunod-ibig. Sa salamin, nakita niya ba yun? Kaya nakita niya madaling araw, sa salamin, ibang mukha yung nakikita mo. Subukan niyo tumawin ko. Di ba may bawal tayo? Di ba may kapangyarihan tayo? Natatakot tayo. Sabi ng 1 John 4, greater is Jesus who is in us than he Satan is in the world. Higit na niya makapangyarihan si Kristo nasa puso natin. Kaysa kay Satanas na nananakot at nanginginig na. Patay ang ilaw. Hindi may dim light kayo. Kasi kami sa kwarto may dim light ako. Ano yung ilaw ko doon? Sa kwarto sa abel sa kwarto. Yung kumbako na may ilaw. Himalayan rock yun. Sa ito na may ilaw. Na habang nagtan yun ay parang natutunaw yung mga ko. Yung po yung ilaw ko. Eh sa amin ko medyo nagiliran at medyo harapan may ko sa laro. Kaya pag tunay ko rin, nakikita ko kung sino nasa talaga. Pero pag kasama mo sa Kristo, hindi din yung mga nakikita mo, mga anghel. Mga anghel na nagkabagay sa'yo! Nakakatakot ka pag ikaw, nasa Panginoon, tapos magsalawin mo ba ito? May surubay. Matatakot ka ba? Nakakahulog ka, wala ka sa Panginoon. Kapag nakakakita na ninyo. I-search nyo po sa Google, yung mga nagsasabing may third eye. Third eye is from the devil. Ang third eye na sinasabi sa demonyo, kailangan ma-close. Pero mga tao sa mga may third siya, nakikita niya yung mga espiritu. Kasi kung makakakita ng espiritu niya, yung espiritu mo, yung nakikita mo, ang espiritu mo si Kristo at mga anghel ng Panginoon ang makikita mo. Ang hina. Kung sinasabi ng Google na ang Lord ay sa demonyo, ano makikita mo mga multo? Basta mga espiritu. Ibig sabihin, pag kayo sakay ng espiritu, hindi ka sakay Kristo. Dahil ang nakay Kristo, sinasama ni Jesus. Kasama sa Amen po ba? Kayo po yung mga kapatid. Kaya pag tayo po, sabi ng Biblia, sabi naman, I think, sa Matthew chapter 20, at saka sinabi rin sa Mark, that all powers in heaven and earth was given to me by my Father. Lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin ng Ama. Sabi niya. Ngayon, kung tumanggap ka kay Kristo, sumampalataya ka kay Kristo, ang lahat ng kapangyarihan yun ay tagay mo. Nasa sa doon. Bakit ka matatakot? Bakit po kayo matatakot kung ang Panginoon sa Kristo ay nasa iyo, na ang lahat ng kapangyarihan nasa Kanya, kung si Kristo ay nasa puso natin, all powers in heaven and earth, taglay natin. At dahil tayo na-baptize, yung sinabing, you shall receive the power, ibig sabihin, nasa atin. Kaya mas makapangyarihan ang mga anak ng Diyos dahil si Kristo makapangyarihan nasa sa iyo. Kaya, kung ang demonyo ay makita mo, sila ang tatakbo at lalaya sa pagkakabot sa iyo ang demonyo. Ibalik mo sila kayo! Bakit yung tao, Christian, nasasabi ang natatakot sa demonyo? Na dapat yung demonyo ang matakot sa iyo?
Ibig sabihin you surrender your authority and power to the demon spirit. Instead, you exercise that power. Dapat gamitin mo ang kapangyarihan. Sabi ng aklat sa Santiago, pasakot kayo sa Diyos, labanan niyo ang demonyo, lalayanan niya kayo. Ang hina. Ano sabi? Ano sabi sa aklat sa Santiago? Una, pasakot sa Diyos. Pangalawa, exercise the power, labanan niyo yung diabo. Ano ang mangyayari? Lalayanan niya kayo. Lalayanan tayo ng demonyo. Amen? Ang hina. Kaya po, nung napos po si Kristo, dinala siya ng Holy Spirit sa ila. Anong unang tukso na ginawa ng demonyo? Lahat sa balon, lahat ng tukso ginawa ng demonyo kay Kristo, pero hindi siya nagkabuka. Anong unang tukso? Last of the flesh. Pita na naman. Ano ba? Isa sa pita na naman? Gutom. Pag kayo natin nagugutom na kailangan pakain ng laman. The need of the flesh. Kaya gutom na gutom si Kristo dahil 40 araw, 40 gabi, hindi siya kumakain, nagpapasting. Kaya ano sabi ng demonyo? Yun ang sinamantala ng demonyo. Ang kahinaan ng tao diyan kasusubukin ng demonyo. Kung saan ka mahina siya katutuksuin. Kung ano kahinaan mo doon ka lagi, uudyuan ng diablo. Halimbawa, kahinaan mo, chismosa ka, diyan ka tutuksuin ng demonyo, kalaging mag-chismos ka. Kung ang kahinaan mo, mahirang puri, diyan ka tutuksuin ng demonyo, manira. Kung ikaw ay mahilig magmura, diyan ka tutuksuin ng demonyo. Kung ikaw ay mahilig tumaya ng weapon, tuloko, diyan ka tutuksuin ng demonyo. At kung ikaw ay mahilig ng kung ano-ano pa mabuta at kung ano-ano pa dyan at tutusukin ng demonyo. Napansin niya ang sinabi ni Jesus. Noong unang tukso niya, last of the flesh. Sabi ni Satanas, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo tinapay ang batong ito. Ginawa ba ni Jesus? Hindi. Dahil hindi tayo dapat sumunod sa demonyo. Pero pag tayo tinutukso ng demonyo, sumusunod tayo sa demonyo. Hindi po sumunod. Kaya tayo dapat Kristiyano, hindi dapat tayo susunod sa utok ng demonyo. Pag sinabi ng demonyo, tumaya ka, huwag ka tataya. Dahil kung ikaw ay ginagawa mo lahat ng yun, malulunong ka dyan. Habang panahon ka ng ganyan. At hindi ka sasagana sa buhay niya. Alipin ka ng iso, alipin ka ng numero. Pero kung napalipin ka kay Kristo, sasagana, yayaman ang buhay. Ako naman, laging swako kayo. Dati ang pangit-pangit ko, sabi yung iba sa'yo, ako po kasi 70 years old na sa December. Pero tingnan mo, sabi ng mga sister, Nagares, parang 29 years old na. Sabi ng isang sister, pag nakikita rin, hindi ako mapapalitan. Ilang ako sa'yo. Isipin ko may naiilang pa sa akin. Pag natanay ka ng tukso, pinatulang ko nga. Kasi I know, may asawa na ako, naglilingkod ako sa Diyos. Ikaso, nung tayo wala sa Panginoon, ano yung sinusunod natin? Hindi yung udyok ng Diyos, udyok ng demonyo. Kaya naanokin tayo. O si Kristo, hindi niya sinunod. Kung ako anak ng Diyos, kaya nung tinapay ang batong ito, hindi niya ginawa ni Kristo. Kapag sabi ni Kristo, nasusula! Sabi niyo, nasusula. Tatlong beses yun na sinabi ni Jesus. In other words, mahalaga yung nasusulat. Mahalaga yung salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang ating weapon, ang ating pananggalang, ang ating panlama sa pagkikipaglaban ng spiritual. Kaya tayo po yung nagpalagaan
ako'y sinasabi sa social media, pumapayag ba kayo ituro sa eskwelahan ang pagbabasa ng Biblia o pinauwi ako? Sabi ng isang nanay, Rex, recover pa man yung anak ko. Bakit? Kasi, kami mag-asawa, wait, naman namin. Hindi ko mag-asawa. Bakit anak ko? Natulog na kayo. At wala, hindi na sa presidente. Isipin mo, namin daw sa presidente, kaya nagmumong tayo. Kaya ingat tayo kung tayo na leaders. Hindi dapat tayo. Kasi ang mga leaders ay model ng community. Isipin mo na ano. Mga kapatid ko, ano daw ang ginagawa ng matanda, ginagawa ng bata. Kaya kung anong ginagawa ng nanay, ginagawa ng tatay, yun ang gagawin ng mga anak. Kung anong ginagawa ng leader ng bayan, yun ang gagawin natin. Kaya kung magnanakaw ang lahat ng mga leaders, magnanakaw na rin tayo. Kaya dapat sa election, isipin mo mabuti kung sino ibubuto niyo. Ang ibubuto niyo rin, 1 or 5, pamilya. Amen? Amen ba? Kaya po ang Kaya po ako, sinasabi ko mismo, hindi ako bubuto ng mga artista sapagkat hindi naman showdown ng mga doon sa Congress at sa Senate City. Pero gagawin mga artista doon. Hindi ako ng karapat-dapat kung pinipilit ng mga komunista. Kasi pagdating pinilit yung mga kandidato, may hindi ng komunista, kawawa ang bayan natin pagdating ng ano. Kaya, mahalaga yung pamilya mo. Pumili tayo po. Pangalawang tukso, dinala sa Jesus, ng Diablo sa taluktok ng mundo, pinatanaw yung lahat ng kayamanan, the last of the hour. Ang tukso sa mata, pag daw ang babae na mamalengke, walang listahan. Kaya lahat ng tukso, kahit hindi kailangan, binibili. Kaya pagdating ng bahay, wala ng pera. Nag-aaway silang mag-asawa. Kaya minsan ang mga asawang lalaki, ayaw sumama sa mister kung mamamalingki, nanginginig kami. Bakit? Kung ano-ano na ba? Ang tagal-tagal namin, ang tagal-tagal kung ano. Ang lalaki ko pag namin. Totoo yan! Ang lalaki ko pag namin, may listahan. Kung ano lang yung kailangan, yun lang. Ang mga babae, karamihan, walang listahan yan. Dampot dito, dampot doon, ang tagal pa mamili, ang tagal ng tanong, nahipag-pusa pa, nahipag-tawaran pa. Naku! Hanggang ang dami ng tawad kung binibigay, iniwan pa. Ang dami! Nasayang na oras! Daming nasayang na oras kung tukso! That is the last of the eye! Yung istada lang ang ganda-ganda ng isda sa kahit ko lang, wala na nagilasa. Ano nagilasa? Ganun po mga ganun. At saka alam ko, ang Kristiyano, ay, kawawa naman yung mga magtitinda. Kung tatawarin ng halos umusta yung kanilang kita. Kaya iniisip natin yun, naghahanap buhay, tapos sabi mo, yung puhunan na isang daan, ang sasabihin mo, siyempre ka na lang. Kung haba naman yung para tayo walang habag, walang awa. A Christian must be a merciful heart. Mayroong puso, maawain. Ano ginawa po ng Panginoon sa Kristo? Hindi po siya nagtukso. Sabi ng demonyo, ibibigay ko sa iyo lahat ng yan. Sambahin mo lang ako. Hindi po natagal ko sa pinakita kahit tayo minsan, bakit ka natukso sa iyong kumpare? Kasi nakikita mo mas wapo siya kaysa doon sa asawa mo. Pinong parawan. The last of the eye. Pita ng laman. Tukita ng mata. Kung ano yung nakikita
Eh kung literal lang yung sinasabi ng Bible, na kapag nagkasala ang maramon, tukitin mo, patay lahat siguro ng tao na. Eh kaso hindi naman literal yun. Ang ibig sabihin nun, kung natutusok ka sa mata, iwasan mo yun. May power na gamitin mo ang kapangyarihan. Ang power, ang ayaw mo doon sa tuksong yun. Ha? And finally, that Jesus experienced from Satan the lust of the flesh. Hindi niya sinunod sa Satanas na yung bago gusto gawin ni Satanas na ginawa. Pangalawa, the lust of the eye. Pinatanaw ang lahat ng kayamanan at sinabi ni Satanas, kung ako'y sasambahin mo, ibibigay ko sa iyo lahat ng yan. Kung ay tayo, yun lang nalaman mong 1,000,000 yung tatamaan sa luto, taya ka ng taya. Huwag kang matangay doon sa over ng demonyo. Huwag kang matangay doon sa alok ng kumari mo. Mare, tataya ka ba? Sabihin mo, ay mare, hindi na. Nakilala ko na si Kristo ang kayamanan. Kasi pag si Kristo ang naging kayamanan niya, hawak ni Kristo ang puso niya. Sabi ng Panginoon, diba? Kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon ang inyong puso. Kaya pag si Kristo ang kayamanan natin, si Kristo ang may hawak ng puso natin. Amen. And finally, the last, the pride of life. Ano yung pride of life? Sabi ni Satanas, dinala si Satanas sa taluntok ng templo ng Jerusalem. At pagkatapos doon, pinatanaw muli at sinabi niya, tumalun ka dyan sapagat nasusulat, aalalayan ka ng mga kamay ng Diyos at iingatan ng iyong mga paa sa mga bato. Alam niyo kung anong version? Psalm 91. Hindi lahat na nagsasalmo ay mga anak ng Diyos. Kasi pati si Satanas ay nagsasalmo. 91.
Kursunan sa 91 yung diba? Kaya po, kapag ay nagsasang 91 ang dasal, siguraduhin nyo malinis ang puso natin. Amen. At anong ginawa ng Panginoon? Ha? Sabi ng Panginoon, nasusulat, tatlong beses sinabi nasusulat, ibig sabihin, manalay sa salita ng Diyos. Kailangan natin yun. At ang sabi niya, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Amen? Si Jesus na ba ang pinaglingkuran? Kung si Jesus lang magpapalain tayo, ay bakit natin sa ng mundo na pinaglingkuran mo? Ako sa pagkakalin ko na ako'y naglilingkod sa Panginoon. Kaya ako walang ibang organisasyon na sinasalihan. Ito lang. Kasi sapat na sa akin yung mamangka sa isang ilog. Mahirap mamangka sa maraming ilog. Baka dalhin tayo. Baka dalhin tayo. Kaya masarap mamangka sa river of life. Masarap mamangka sa river of the Spirit. Kaya po, masarap maglingkod sa Hills of Diyos. Wala na maglingkod ako kay El Shaddai. Dati ako squatter, iniangan ng Panginoon. Dati ako'y may sakit, lahat ng sakit, ulcer, hepatitis, sakit sa puso, may barahang ugat ng puso 4, may ispat sa baga, pero lahat ng yun, pinagaling ng Panginoon. Pilihin natin isang paso pag saan na tumawa, pag saan na naglingkod. Sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Hindi kaya kami ng tao magagawa ng Diyos. Amen po ba? Kaya yun po, akala ko ng panahon yun, ako'y habang panahon na naghihirap. Akala ko ng panahon yun, kahit isang tumahabang panahon hanggang sa mamatay. Ay, di pala. Totoo pala ang buhay, parang dulo. Minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. At pag nanatili ka kay Kristo, nakapokus kay Kristo, mananatili, itataas ng Diyos. Kaya tayo po sa kamay, para dito tayo matagal ng tukso sa Panginoon Diyos na tayo magtiwala. Kay Jesus. Praise up your head. Make that song as your prayer. Hallelujah. Sa Liga sa pagsubok at lumbay, naroon siya't dumarama. Ang Panginoo'y tapat kailanman. Kailan lalamig, walang malapitan para daigdig. Sa'yo'y pinapasan, alalahanin ko sana.
Yan ba ay tahanan ng Jesus? Si Jesus naman ang talukod sa trono ng iyong puso. O baka naman yung sa mga espiritu ka, kaya hindi mo magtagumpayan ng tukso. Kasi kung ano ka-espiritu mo, magtatagumpay ka. Pero kung ang espiritu mo ay espiritu na masama, hindi ka magtatagumpay. Kausapin mo. Sabihin mo sa Lord, na lumuklok siya sa trono ng puso natin. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon Jesus, laksan mo. Sabihin mo, Panginoon Jesus, hirap na po ako. Tulungan po ako na ang puso ko ay manahanap mo. Lumuklok ako sa trono ng ating puso upang mapagtagumpayan ko ang lahat ng tukso sa buhay. Tulungan mo ang Panginoon. Wala pa akong magagawa kung ako'y wala sa'yo. Kaya naman, pinili ko po na lumukha sa puso ko pinanagap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon, aking nagpapalitas. Bakit Jesus? Inaangkin ko po na ikaw ay dakilang magagawa. Kaya po, inaangkin ko ang kapangyarihan mo ay dumadaloy ng ulo hanggang sa aking talampakan at inaangkin ko ang kagalingan, kalayaan sa pangalan ng Jesus. Ang kilig ko dumadaloy ng kapangyarihan. You claim the power from God. You claim that there is healing happening to you. You claim that there is power moving in your life. Receive the power. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. In Jesus' name. Receive. Receive healing. Receive deliverance. In the name of Jesus Christ. Be healed. 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 And Father, cover us with your Spirit. Cover us with your precious blood. Make us holy and worthy, Lord. And we claim by faith that I am now healed. Na magaling na ako. Sabihin mo, I am healed. I am healed. I am strong. I am good health. I am rich. In Jesus' name. And everybody say, Palapakan natin si Jesus. Sing malakas. At ating idadalangin. Maniwala kayo, bawat salita ng Diyos, sabi ng Biblia, di ba? Na sa isang salita lamang na pahati. Magaling ka. Isa lang word, hindi yung matanda at viewing. Binagpala. Okay. Ang maraming Diyos, magbasahan ng mga bagay dito, panyo, asin, langis, Biblia, wallet, bag, passport, papeles, lahat na ang dala-dala. Kasama na po ang aming mga prayer request. Inaamin ang po namin kami lahat ay answered prayer. At ang pangako mo inaamin po namin. Ito ibabalik mo sa amin ang siksik-liking at umaapaw. Kaya naman Panginoon, nagtitiwala ko kami sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, anong sagot? Baba ang mga daladalahan at habang tayo umaawit ng difference, kinukulekta ang ating mga prayer.
po ay sa Kilo-Kilo Cultural Center. Doon po sa anong bayan? Kanuan. Ha? Kanuan. Anong bayan ng Kilo-Kilo? Kanua. Park Garcia. Po yun natin kinagarosan natin nun. Okay. Then, ang ating pong anniversary ng buong Batangas at anniversary ng Youth at General Assembly ng buwan ng Mayo, kasabay na ang pastoral visit ng servant leader, May 1. Abangan niyo po kung saan ang venue. Kasi dalawa yung pinamimilian natin. Isang sa Lipa at isa rin yung ating pagdadako sa ngayon. Kung ano po yung maakuha. Okay? So, yun po. Yung ating pong raffle ticket, stop na po yun. Pinatigil na po natin para sa ganun po ay hindi kayo umasa ay doon sa tatamaan nyo. Baka maging dahilan na tayo ay nagtuturong magsugal. Okay? So, umasa kayo sa Diyos. Ngayon, sa ating po gagawin na pag-asa natin sa Diyos, gagawa po kayo ng mahalagang prayer request sa anniversary natin. Unang prayer request, a very special prayer request para sa sarili mo. Isa lang, na napakahalaga. Then, 4, para sa pamilya. At 5, para sa pangkalahatan. Kapag-anak o anuman, bayan o anuman po, 5. Kaya po yun, 1, 4, 5. Pamilya mo na. Ano po? Yun po ang ating prayer request sa anniversary. 1, personal prayer na mahalaga sa sarili ko. 4, para sa pamilya mo. 5, pangkalahatan, kung anuman, kamag-anak, bayan, o anuman po, 5. So, 1 or 5. Kung kayo kay Espiritu ng ministeryo ito, yun ang ibubuto nyo sa baptist sa May 8. 1 or 5. Okay? Yun ay kung kayo kay Espiritu. Kung hindi naman, hindi kayo kay Espiritu ng ministeryo. Kasi po tatlo yun. Tatlo ang pamilya. May pamilya po, pamilya natin at pamilya muna. Iba-ibang number yun. Kaya tatandaan niyo yung number natin. 1 or 5. Ang pagpilo, wag natin magpasa ng ano. Ang hanapin niyo yung number 1 or 5. Sa pag-ilis ko yun. Yung mga kandidato iba, personal yun, wala kami pakialam doon. Isipin nyo lang. Ang point ko lang po, ano gagawin ng mga artista sa Senado? Kailangan po mag-isip tayo, gamitin yung isip nyo. Baka mamaya ay puro kaartihan na lang doon. Diba? Mahalaga. Ang role ng mga ano yan ay para gumawa ng batas. Kaya mahalaga po yung marunong, may alam, hindi para sa pag-aartista. Liwanag po. Okay, and then, ayun po tayo retreat. April 9. Kain na tayo. Ano po yan? April 9. Yun po. Souvenir. Ang ating po retreat ay sa 9. Rosario yan. Sa Rosario, Batangas. Iniyakan po yan sa inyo ng mga picture. Tapos po, magdala po kayo sa March 19 ng t-shirt, may libre pong tatak. Libre tatak-tatak. Pag sa Amber po, bukas may libre din doon, may dadala sa Amber. May libre po tatak doon sa ADR. Karoon lang po doon sa ako yung nagtatak ng t-shirt, yung libre, walang bayad. Magdala lang kayo ng t-shirt, puti, white t-shirt. So yun po yun, okay? Tatawagin ko po yung may kaarawan. Kami po kayo, yung aking pong kapatid na may birthday. Bibigay ko namin po kayo. May birthday, please. Kami po kayo. Bibigay ko namin
inyong araw, ang Diyos ay nakikinig. Mahalaga para tayo ng Diyos. Ang Diyos hindi ng Diyos. Maaari na sa yes, maaari wait, maaari no, di ba? No, dahil makakapagpapala sa iyo. Kaya lahat ng Diyos. So, para sa inyo yung arawan. Kapalagi kayo at maaari mag-arawan. Salamat po sa inyo yung maaari yung pamilya na sila. Dahil ang pamilya na sila sa inyo. Ito lahat na nila ang tulong ko ang mamay. Ito yung mga kamay sa ating kapatid na mga arawan. Sa kanyang lalaki, ang kanyang mga request, ang kanyang mga hingin, ang kanyang mga wishes sa kanyang araw. Ang alam Diyos ay ito ay napapasalamat sa pagkakasama po ng arawan ng dalawa namin kapatid. At lagi po namin kamahal na mas marami pang arawan ng dumating sa arawan. Huwag po silang itutuin kung ano po yung kanilang ibigin. Yung kaluban po ay magnala at kaluban sa mga sa kanilang ibigin sa mundo. Kaya dalay po kami po na pagpalapin po sila. Maging ang kanilang pangalaman sa mga. At lumari po ang kalaman, ang biyaya sa kanilang buhay. Umaasam po kami Panginoon by faith na sila po ay ginagawilan po ng yung Espiritu. Tanggapin niyo ang biyaya, ang pagpapala, ang gantitika, at kalugin kayo